Ngayon ay nasa lesson 2 na tayo ng ating pag-aaral in Hebrews chapter 3. Ang Hebrews chapter 3 ay hinati natin sa 4 hanggang lesson 4. So last week ay natapos na natin ang lesson 1 at nag-focus tayo sa verses 1 to 6. Ngayon naman ang lesson 2 natin, ang focus niya is verses 7 to 11. Ano nga ba ang buong konteksto ng verses 7 to 11? So bigyan ko po muna kayo ng kaunting kaalaman sa verses 7 to 11 para alam ninyo ang daloy ng ating pinag-aaralan. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ang lesson 2 natin. Ang verses 7 to 11, ang kausap diyan ay ang local church. So sa loob mismo ng local church ay nahahati sa dalawang grupo. First is the genuine believers and second is the professing Christians. Kaya mapapansin na natin kung sino ang tinutukoy niya, ang mga professing Christians or ang mga genuine believers. So mayroong warning ang writer dito sa chapter 3 sa loob mismo ng church. Pangalawa, ay kanyang itinuturo roon na ang exposure natin sa salita ng Diyos, bagaman naririnig natin ang salita ng Diyos, intentional tayong tinuturuan ng salita ng Diyos, ay hindi nangangahulugan or automatic na mayroon ng saving faith ang isang tao. Kailangan talaga nating malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat talaga tayong maturuan intentionally ng salita ng Diyos. Dapat nating maunawaan na si Jesus lang talaga makapagliligtas sa atin at matatanggap lang natin ang kaligtasang ito sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang ginawa. Pero hindi nangangahulugan na dahil alam mo na yon, ay automatic na mayroong saving faith ang isang tao. Kailangan siyang tumugon. At dito mismo sa verses 7 to 11, mahalaga ang tugon ng puso ng isang tao. Kaya nga sa verses 7 to 11 ay kinote mismo ng writer ang Psalm 95. Ano ang story roon? Doon mismo sa Masa and Meriba kung saan tinest ng mga Israelita ang Diyos. So ang pag-uusapan na natin ngayon is respond to God's voice today. Mahalaga ang pagtugon natin sa pagtawag ng Panginoon. At ang kanyang panawagan ay hindi lamang sa mga nakaraang henerasyon, kundi maging sa henerasyong ito. Kaya ang tanong natin ay, what happens when we fail to respond to God's voice today? Number 1, we ignore the urgent call of today. Verse 7, therefore, ibig sabihin yan ay connected sa nakaraan na pinag-aralan natin last week, yung verses 1 to 6. As the Holy Spirit says, today, if you hear His voice. So ipinapaalala mismo ng writer na hindi tahimik ang Diyos. Na ang Diyos ay patuloy na nag-i-speak. Patuloy siyang nagsasalita. At yun ang sinabi ng kanyang salita. In Job, ang katotohanan, ang Diyos ay laging nagsasalita, ngunit ang tao hindi nakikinig sa Panginoon. So dito mismo sa verse 7, ay makikita natin ang dalawang mahalagang katotohanan tungkol sa pagtawag ng Diyos ngayon na makikita natin. First is God's voice is a present and living call. Napansin niyo ang kanyang sinabi? As the Holy Spirit says. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi lang siya historical message, kundi active and ongoing na panawagan niya ngayon. Kaya ginamit mismo ng salita ng Panginoon ang salitang as the Holy Spirit says. Ito ay nasa present tense. Kaya ipinapakita na hindi ito God said before, kundi God is saying now. So si Lord nag-i-speak hanggang ngayon. Hindi lamang sa nakaraan. So ang scripture ay hindi siya patay na text. Ang scripture ay buhay na tinig ng Diyos. At yun ang sinabi ng kanyang salita. Na ang kanyang salita ay buhay at mabisa. So patuloy na kumikilos ang Panginoon, patuloy na nag-i-speak ang Panginoon sa bawat henerasyon. At kung pansinin ninyo, sinabi ko nga sa inyo kanina na ang verses 7 to 11, kinote mismo ng author ang Psalm 95. Na kahit sinulat ito ni David noon, ito ay current message pa rin ngayon.
Hindi lamang sa mga nakaraang henerasyon, kundi maging sa panahon natin. Kaya maliwanag na ang Word of God, ang Bible na binabasa natin, ay hindi siya outdated o limited sa past event. Kasi madalas binabasa lang natin ito bilang isang past event. Ulitin ko, ang sinabi ng Bible, as the Holy Spirit says. Nasa present tense. So, ang voice ng Diyos ay ongoing invitation na kailangang tumugon tayo ngayon. Kaya ang response ay hindi pwedeng i-delay natin. Dahil ang call ay present tense. Amen po ba? Pangalawa, God's call requires immediate response. Ano ang unang word na ginamit niya dyan? Today. Ngayon. Ano ang ibig sabihin ng God's call requires immediate response? Ibig sabihin, ito ay ang pagtawag ng Diyos na dapat hindi natin ito ipinagpapaliban or hindi dapat natin dinidelay, kundi tumugon agad tayo ngayon. So balikan natin yung word na today. Ang salitang today ay nangangahulugan ng urgency. So magkaroon dapat tayo ng sense of urgency. Hindi pwedeng palampasin. Dahil ang call ng Diyos ay hindi lang dapat hanggang information, kundi ito ay invitation na pakinggan natin ngayon at sundin natin ngayon. Kaya pag naririnig na ninyo ang tinig ng Panginoon, ang expected response ay present obedience, hindi isang delayed decisions. Pag dinelay kasi natin ito, maaring maging huli ang lahat. Kaya ang today ay warning at invitation at the same time. Point number 2. Anong mangyayari kapag hindi tayo agad tumugon sa tinig ng Diyos? We harden our hearts against God's voice. Verse 8. Do not harden your hearts as in the rebellion. So sa verse na ito, ano naman yung tatlong paraan kung papaano tumitigas ang puso ng tao? Alam nyo, ang pagtigas ng puso, hindi hindi kaagad nangyari yan overnight. Hindi natin namamalayan na tumigas na pala ang puso ng isang tao. Ang akala natin madalas, kaagad tumigas ang puso, hindi. Tingnan natin ang sinabi mismo ng verse 8. Ang sabi ng Bible, do not harden your hearts as in the rebellion. So anong tinuturo niyan? First, willful heart resistance. Ito yung sinasadyang pagtanggi ng puso na sumunod mismo sa Diyos. Kahit malinaw mismo ang word ng Diyos, kahit malinaw na yung sinasabi ng Diyos, at naroon na ang leading ng Panginoon, ang ginagawa pa rin ng mga tao that time, nire-resist nila ang Panginoon. Kaya nga, mayroong command dyan, do not harden your hearts. Ito ay merong element of choice. Ito ay willful response. So, tinuturo ng salita ng Panginoon na kailangan matuto tayong sumunod. Ngayon, maaaring sasabihin natin, hindi pa naman kompleto ang word ng Panginoon that time, hindi pa complete ang Bible ng panahon mismo nila Moses. Pero naisulat at sinasabi mismo ng Panginoon kung ano yung mga dapat gawin nila. So, hindi dapat silang mag-guess sa word ng Panginoon dahil sinasabi ng Lord kung ano yung dapat nilang gawin. Ito yung tinatawag nating revealed will ng ating Panginoon. Ipinakita or sinabi na ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban sa mga Israelita. Pero sa kabila ng sinabi na ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban, ano ang ginagawa nila? Nire-resist nila ang word ng Panginoon. Alam ninyo, ang mga Israelita, naranasan nila ang mga milagro ng Diyos. Then nag-i-speak ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Hindi lang basta't nilang naririnig ang tinig ng Diyos, nararanasan nila ang pagkilos ng Diyos in that 40 years. Kailanman hindi nagkulang ang Panginoon. Pero anong ginawa ng majority sa kanila doon sa wilderness? Etong mga Israelitang ito, hindi sila nakikinig sa sinasabi ng Diyos.
Laging nakatakip ang kanilang tenga at nakapikit ang kanilang mga mata sa faithfulness at sa goodness ng Diyos. Saan sila nakafocus? Sa kanilang sitwasyon. Bagaman sinasabi na ng Diyos kung anong kanyang will, ayaw nilang pakinggan ang will ng Panginoon. Actually, sa Bible, mayroong dalawang kategory ng kasalanan. Ang sin of omission at ang sin of commission. Ang sin of omission, ito yung bagay na dapat mong gawin. Yung tama na dapat mong gawin pero hindi mo ginawa. Ang sin of commission, ito yung mali pero ginawa mo pa rin. That is sin of commission. Ngayon, sa Bible, complete na ang Bible. Nasa atin na ang word ng Panginoon. Alam na natin kung ano ang principles ng salita ng Diyos. Naroon na mismo kung ano ang command ng Panginoon. Sa word ng Panginoon, alam na natin na itinuturo sa atin na matutunan natin na magmahal, magpatawad, sumunod, lumapit sa Diyos. Revealed will yan ng Panginoon. Alam na natin yon. Pero ano ang magiging tugon natin? Nung sinabi ng Panginoon, mahalin ninyo ang isa't isa, anong ginagawa natin? Pinapractice ba natin ang word na yon or pipiliin ko lang at ire-reject ko ang iba? Nung sinabi ng Panginoon na magpatawad kayo sa isa't isa, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo, pinipili lang ba natin yung patatawarin natin at yung iba ay hindi? Hindi sinabi ng Panginoon na ilan lang ang patawarin ninyo at yung ilan, wag na, lalo na yung mga malalim, ang sugat na iniwan sa inyong puso, yun ang hindi nyo patawarin. Pero hindi yun ang tinuturo ng Panginoon. Isang araw, lumapit si Peter sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, makailang beses po akong magpatawad sa isang tao sa isang araw. Sabi niya, makapito po ba? Bakit sinabi ni Peter ang 7 times? Gusto niyang itaas yung standard. Actually, itinaas niya. Kasi ang mga turo ng mga religious leaders that time, ang maximum ng pagpapatawad mo sa isang tao sa isang araw ay hanggang 4 lang. Pag sumagad na doon sa 4, wala nang kapatawaran yon. So tinaasan ng kaunti ni Peter, tinaasan niya ng 3. Ganun tayo no? Minsan gusto nating i-impress si Lord, gusto nating i-impress ang iba. Kaya sabi mismo ni Peter, 7 times po ba Lord? Sabi ng Panginoon, Peter, hindi ko sinabi sa yung 7 times, but 70 times 7. Sa isang tao lang yon, sa isang araw. Ang ibig bang sabihin, hanggang 490 lang? Ibig bang sabihin, pag sa ika-491, wala nang kapatawaran dun sa taong yon? Hindi yun ang point ng Panginoon. Ang command niya, katulad ng pagpapatawad na natatanggap natin sa Panginoon na hindi maubos-ubos, ganun din dapat tayo magpatawad. Maaaring sasabihin natin, ang Diyos lang yun si Lord lang yun Pero, ang sabi ng Bible, tayo nagpapatawad, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Maaaring sasabihin natin, hindi niya deserve. And I tell you, ang forgiveness, hindi rin natin deserve. Ang forgiveness ay gift. Ang forgiveness ay grace. Hindi natin deserve ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga binayaran ni Kristo ang penalty ng sin para magkaroon tayo ng access sa Diyos, para makalapit tayo sa Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo. Kaya hindi lang sinabi ng Bible na magpatawad kayo. Ang sinabi ng Bible, magpatawad kayo katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Lagi at laging pagpapaalala sa atin ang ginawa ng Diyos sa atin kung paano natin natanggap ang kanyang biyaya na pagpapatawad sa atin. Hindi natin deserve yun. Tandaan ninyo, sa Hebrews chapter 3, ang kausap niya rito, ang local church. Ang genuine Christians at ang professing Christians. So mga kapatid, kailangan i-check natin ang ating sarili. Kapag naririnig ko ang tinig ng Panginoon, tinatanggap ko ba? Nire-resist ko ba? O ini-ignore ko ito? Or ipinagpapabukas ko ito? Kapag dinidelay natin ito, di natin namamalayan. Unti-unting tumitigas ang ating mga puso. Pangalawa, repeated rebellion pattern. Anong sinabi ng kanyang salita? As in the rebellion.
Anong ibig sabihin nito? Ang story, babalik tayo doon sa Masa and Meriba. Merong pattern. Pattern ng pagrereklamo at pag-test nila mismo sa Diyos. Nagdududa sila sa Panginoon. Lagi nilang kinu-question ang ating Diyos. Kinu-question nila ang faithfulness ng Diyos. Isipin ninyo, araw-araw nararanasan ng mga Israelita ang pagkilos ng Diyos, ang blessing ng Panginoon sa kanila. Pero anong kanilang ginawa? Patuloy silang nagre-rebelde sa Panginoon. Kaagad bang rebellion yon? Actually, ganito ang pattern. Pag dumating yung need, ano ang nagiging tugon nila sa need na yon? Doubt. Pagkatapos ng doubt, magre-resulta ng complaining. At dahil sa nag-complain sila, ano ang magiging resulta? Resistance. Lahat magi-start yan sa need. Kaya pag nagutom sila, nagda-doubt sila sa Diyos. At sinasabi nilang, kasama ba namin ang Diyos? So yung pagda-doubt na yon, ano nangyayari? Puro reklamo. Bakit pa kami dinala ng Diyos rito? Sa wilderness na ito, wala bang sapat na paglilibingan sa amin sa Egypt? Kaya kami dinala ng Diyos dito sa wilderness na ito? Kaya pag nag-i-speak na ang Panginoon, anong ginagawa nila? Nire-resist nila ito. Tinatakpan nila ang kanilang tenga. Tinatakpan nila ang kanilang mga mata. Nagbubulag-bulagan ng mga taong ito. Tayo ngayon, pag mayroong need, ano ang magiging tugon natin? Doubt? Or magiging thankful tayo sa Panginoon? Kung tayo magiging mapagpasalamat sa Panginoon, ano ang magiging resulta nito? Hindi tayo magko-complain, kundi magpupuri tayo sa Panginoon. At pag natututunan natin nagpupuri sa Panginoon, lalong nade-develop sa atin ang humility. Kaya nga napakahalaga na babalik at babalik tayo para hindi tayo mag-alinlangan pag mayroong need, babalikan natin ang mga nakaraang ginawa ng Diyos sa atin. Yun ang naging problema sa mga Israelita. Doon pa lang sa Egypt, ipinakita na ng Diyos ang kanyang power na siya ang omnipotent God. Pero yun ba ang kanilang inalala? Hindi. Nung hinati ng Diyos ang dagat na pula, masaya sila that day. Pero pagkatapos, anong ginawa nila? Napagod sila, nauhaw sila, kinwestiyon nila ang Diyos. Kaya nga napakahalaga, every time na nararanasan natin ang mga pagtugon ng Diyos, huwag nating kalimutan na mag-set ng stones of remembrance. Anong ibig kong sabihin? Lagi nating alalahanin ang mga ginawa ng Diyos sa nakaraan. Huwag nating kalilimutan ang mga ginawa ng Diyos sa nakaraan kasi ito ang nagbibuild ng ating trust sa Panginoon. Kaya pag mayroon tayong need ngayon, inaalala natin ang past, ang ginawa ng Diyos sa atin, kung paano niya tayo tinulungan, kung paano niya tayo sinamahan, kung paano niya pinrovide ang ating mga pangangailangan sa mga nakaraan. Yun ang naging kulang sa mga Israelita. Kaya ano nangyari sa kanila? Ayun, tuloy-tuloy yung kanilang pagre-resist sa Panginoon. Pag meron na namang need, anong gagawin nila? Magda-doubt sila, magko-complain sila, then resistance. Na dapat, pag merong need, magiging mapagpasalamat tayo sa Panginoon, then magpupuri tayo sa Diyos upang lalong ma-develop ang humility sa atin at hindi tayo magmalaki. Lagi tayong nag-humble sa Kanya. Alam niyo yun ang tinuturo ng Panginoon Nagayahin natin ang mga bata Sila'y nagtitiwala at sila'y nagpapakumbaba. Na dapat ganun ang attitude ng lahat ng mga mananampalataya. Pangatlo, loss of spiritual sensitivity. Anong sinabi ng kanyang salita? Do not harden your hearts. Alam niyo, minsan ang puso ay parang wala nang nararamdaman. Bakit? Anong mga dahilan? Sa story ng Israel, ang laking problema ang nangyari. Hindi sila kaagad tumutugon sa Panginoon. Tandaan natin, nung tayo'y bagong nanampalataya sa Panginoon, sa simula, naririnig natin ang word ng Panginoon,
merong conviction, tumutugon tayo sa Panginoon. Pero ano nangyari? Bakit kahit na naririnig ang word ng Lord, bakit mayroong iba na parang wala ng conviction dahil sa pag-i-ignore? Ang paulit-ulit na pagdidelay, ang paulit-ulit na pagdidisobey, ang paulit-ulit na resistance, nagiging normal na lang yan at hindi na tumutugon. Yun ang problema diyan. Doon nagsisimula ang hardening of the heart, kung saan ang puso ay nagiging less responsive sa Holy Spirit. Kaya pag nag-speak ang Lord, huwag i-delay. Pag naroon ang conviction ng Spirit ng Lord, kaagad sumunod. Kaagad pakinggan. Kaagad humakbang. Ano man ang pinagagawa ng Diyos, kaagad sundin. Pangatlo, anong mangyayari kapag hindi tayo agad tumugon sa tinig ng Diyos ngayon? We repeat Israel's sin of testing God. Verse 8b to 9a. On the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test. So ano ang itinuturo ng dalawang verse na ito? Paano natin nakikita na ang puso ay tumitigas at nagsisimula ng i-test ang Panginoon na dapat magtiwala sa Kanya? First is distrustful response to God's works. Anong sinabi ng Kanyang salita? On the day of testing in the wilderness. Sa day of testing in the wilderness, yan ay yung story sa Exodus chapter 17, kung saan naroon sila sa Masa and Meriba. Nakita ng Israel ang power at ang provision ng Diyos, pero nag-doubt pa rin sila. Actually, sila ang unang tumanggap talaga. Sila talaga, ang mga Israelita talaga ang unang tumanggap ng 4Ps. Hindi po yung Pantawid Pamilyang Pilipino program ang binabanggit kong 4Ps. Kundi, una, ang presence, power, protection, and provision ng Diyos. In that 40 years, kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Pag nauuhaw sila, pinaiinom sila ng Panginoon. Isipin ninyo, nandun sila sa wilderness. Pero kailanman hindi nagkulang ang Panginoon sa kanila. Every day, pinoprovide ng Diyos ang kanilang pagkain. Tuwing umaga, lalabas lang sila ng kanilang tent, mamumulot sila ng kanilang pagkain. At ang sabi ng salita ng Diyos, in that 40 years, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Ang kanilang damit hindi kumukupas. Ang kanilang mga sandalyas hindi napupudpod. Isipin mo, yung sandalyas mo, kung ikaw lakad ka ng lakad, mapupudpod kahit gaano katibay yan. Nung mga bata kami, yung mga gamit naming mga tsinelas noon, yung dragon, yung kulay puti. Ilan sa inyo naranasan niya magtsinelas na gano'n? As in, matigas talaga, no? Feeling natin sobrang, wow, sobrang tibay nito, magtatagal dito. Siyempre, mga bata tayo, mabilis talagang mapudpod. Kaya meron tayong solusyon pag naputol or napatid. It's either napako or alambre. Ilan sa inyo gumamit na rin ng pako at alambre para sa kanyang tsinelas? O sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pala nag-iisa. Napupudpod, nasisira, napuputol. Pero sa 40 years ng mga Israelita doon sa wilderness, kailanman hindi napudpod, hindi nasira ang kanilang mga sandalyas. So kahit itapat mo ang Nike, ang Puma, wala ang panama yan sa sandalyas nung time na yon. Kasi si Lord ang gumawa niyan. I mean, si Lord ang kumilos. Hindi napudpod. Ang damit nila, hindi man lang kumupas. 40 years na.
Ilan sa inyo nagtagal lang kanyang damit, 40 years na? I mean, na-pass on na lang talaga sa inyo, 40 years old na yung damit. Nagiging manipis ang damit, tama po ba? Habang nagtatagal. Nagiging manipis. Pero yon, ang sabi ng Bible, hindi kumupas. Pati kulay nun, parang urig na urig pa rin talaga, hindi nababago. Ganon ang ginawa ng Diyos. Sa gabi, dahil nasa wilderness sila, malamig. So anong ginawa ng Panginoon? Merong wall of fire. Merong heater. Para hindi sila mainitan. Sa araw na napakainit, merong cloud. Hindi nawala yun. Para hindi mainitan ang mga Israelita. Pero sa kabila ng lahat, sinubok nila ang Panginoon. Ang dami nilang dinidemand sa Panginoon. Sa kabila ng nararanasan nila itong mga ito, nagdadoubt sila sa Panginoon. Kino-question nila ang goodness ng Diyos. Kino-question nila ang faithfulness ng Diyos. Sa kabila na ipinakita na ng Diyos ang kanyang katapatan, ang puso pa rin nila ay nananatiling suspicious. So, ang problema ay ang unbelieving heart ng mga Israelita. Kaya, simple lang, or ito ang warning ng writer. Huwag gayahin ang Israel na mag-respond sa God's works with distrust instead na magtiwala sila sa Panginoon. Second, persistent rebellion against God's leading. Anong sinabi ng kanyang salita? Where your fathers put me to the test. Patuloy nilang nire-reject, tinatanggihan ang guidance, ang leading ng Panginoon sa kanila. Kahit nandun na ang provision ng Diyos, nire-reject pa rin nila ang Panginoon, tinetest nila ang Panginoon. Paulit-ulit na kinu-question nila ang Diyos, paulit-ulit na china-challenge nila ang authority ng Diyos, china-challenge nila ang goodness ng Diyos. Sa wilderness, ang mga Israelita, hindi lang isang beses na nagrebelde. Sabi ko nga sa inyo kanina, mayroong pattern. Pattern ng pagrereklamo, pagdududa, pag-ayaw na sumunod sa leading ng Diyos. Kahit mayroong provision, naroon ng mana, naroon ng tubig, naroon ng deliverance, patuloy pa rin ang kanilang resistance. Yun ang problema sa mga Israelitang to. So anong application nito sa atin na mga mananampalataya? Siguro pag binabasa natin ang story ng mga Israelita doon sa wilderness, maaaring sasabihin natin, sobrang tigas naman ng kanilang puso sa kabila ng nararanasan nila mga milagro ng Diyos, nararanasan nila ang pagtatanggol ng Diyos, nararanasan nila ang provision ng Diyos. Bakit ang tigas pa rin ng kanilang puso? Pero nakalimutan nating tingnan ang ating mga sarili. Nakalimutan nating i-check ang ating heart. Baka katulad din natin sila. So ano dapat natin gawin? Respond without delay. God's voice is never meant to be postponed. Kung narinig mo ang pagtawag ng Diyos, tumugon ka kaagad at huwag mo itong ipagpaliban. Ang emphasis ng today ay now. Ngayon na. Hindi mamaya, hindi rin bukas. So kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, kailangan ang immediate obedience, hindi delayed decision. Kasi kapag mayroong delay, doon pumapasok ang risk ng hardening of the heart. Ganito. Ang ilang mga halimbawa, ang conviction. Meron tayong nagawang kasalanan at nag-i-speak ang Spirit ng Lord. Pinapaalalahanan tayo na kailangan tayo mag-repent. Kailangan mag-repent kaagad. Huwag nating i-justify o ipagpabukas. Kasi ang tao nasanay na mag-justify, nasanay na ipagpabukas, kailangan ngayon. Sa usapang pagpapatawad, kapag alam mong mayroong taong nanakit sa iyo, magpatawad ka na ngayon. Gawin mo na kaagad. Hindi yung merong panahon dyan.
Ang tanong ko, hawak mo ba ang araw ng bukas? Nagpaplano tayo para sa araw ng bukas, para sa susunod na taon, para sa pang-5 taon, para sa pang-10 taon. Pero ang tanong, alam mo ba kung gaano kahaba ang buhay mo? Ang sabi ng Bible, nakatakda ang araw ng kapanganakan at kamatayan natin. Ang nasa isip kaagad natin, maabot natin ang 80 years, maabot natin ang 70 years. Sino nakakaalam niyan? Nakatakda ang araw ng iyong kamatayan. Yes, meron nakakaabot ng 80 years at meron nakakaabot ng 100 years. Ano bang hinahabol mo para maabot mo ang 100 years old? Yun bang 100,000 na bigay ng City Hall? Kung naabot mo ang 80 years, praise the Lord. Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, merong hanggang 8 years old, merong hanggang 20 years old, merong hanggang 30 years old. Hindi nga natin alam dahil ang sabi ng Bible, itinakda na ng Diyos ang araw ng kamatayan. So anong ibig kong sabihin dyan? Dapat maunawaan natin ang kahalagahan ng ngayon. Ang dami nating pinaplano para sa susunod na araw, sa mga susunod na buwan, pero hindi natin inaalala yung ngayon. Kaya maging sa pagpapatawad, hindi natin ipinagpapabukas, babalik ulit tayo. Hindi naman talaga nila deserve ang pagpapatawad katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, hindi rin natin deserve, pero iniregalo ito ng Diyos sa atin. Kaya nga ang turo ng Panginoon sa kanyang mga disciples, magpatawad tayo katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. So hindi dapat nating i-delay. Or baka naging principle mo over my dead body. Hindi ka magpapatawad hanggang doon na mismo sa kabaong. Anyway, wala ka naman ng alam pag namatay ka. Pero mas magandang magpatawad ka agad. Maaaring sasabihin natin sa akin, masakit pa rin eh. Napatawad ko na po ba siya? Tandaan ninyo, ang pagpapatawad ay choice, hindi siya feelings, hindi rin nakabase sa feelings. Possible na tayo nagpatawad pero masakit pa rin. Ang pagpapatawad, hindi naman kasi nangangahulugan na wala yung sakit. Depende sa lalim ng sugat na iniwan nila sa ating puso. Maaring aabot yan ng 1 buwan, 5 buwan, 1 taon. Nandun pa rin yung sakit, pero araw-araw mong pinipili ang magpatawad. Kaya sabihin mo sa katabi mo, everyday tayo magpatawad. Hindi lang yon. Kapag sinabi natin respond without delay, ito madalas na hindi ginagawa ng maraming Kristiyano, ang pag-share ng gospel. Kaya madalas naririnig ko ganito pag meron namatayan. Ang tanong ko ay ganito na-sharean nyo na ba ng gospel? Hindi po Ilang taon ka ng Christian? Hindi mo na-sharean ng mga magulang mo, mga kapatid mo? Hindi mo na-sharean? Kaya nga, kailangan mag-share tayo ng gospel. Alam niyo, itinuro ng Panginoon ang sense of urgency na ito na inilagay niya talaga sa heart ng mga disciple. Ang sabi ng Lord, sabi ninyo, 4 na buwan pa bago magkaroon ng anihan. Dahil sabi ng Lord, masdan ninyo, handa na ang lahat ng mga aanihin. Anong tinuturo ng Panginoon? Hindi araw ng bukas, kundi ang araw ng ngayon. So ang pag-share natin ng mabuting balita, maging sa ating mga mahal sa buhay, huwag ipagpabukas. Ngayon mismo. Kaya mga kapatid ko, tanungin ko kayo, na-sharean nyo na ba ng gospel ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid? Ni-reach out nyo na ba sila? Or ginamitan ninyo ng salitang ganito, mayroong tamang panahon para dyan. Pero madalas yung salitang mayroong tamang panahon para dyan, actually, yan ay pagpapakita ng pagdidelay. Bakit? Alam mo ba kung gaano kahaba ang kanilang buhay? Yung opportunity ngayon, baka hanggang ngayon lang yun. Baka bukas wala na. Kaya nga, ang ginamit mismo ng salita ng Diyos, today. Balik ulit tayo rito sa respond without delay. Kumusta naman ang ating spiritual discipline? Kapag tinatawag tayo ng Diyos na mag-pray, magbasa ng Bible, sinasabi mo bang, magfe-Facebook muna ako? Or magbasa ka na ng Bible, simulan ka agad. Hindi yung next week na lang ako mag-start.
magbasa ng Bible. Next week mo, nakalimang taon ka na. Kailangan bumalik ang spiritual discipline natin. Yung pag-aayos ng relasyon. Relasyon sa asawa, relasyon sa mga anak. Kung merong conflict, dapat ayusin ka agad. Mag-initiate agad ng reconciliation. Hindi yung pataasan kayo ng pride. Kung nagpataasan kayo ng pride, nako, tatagal yan. Ilan rito mga may asawa? Pakitaas ang kamay ng mga may asawa. Nasubukan nyo bang nagpataasan na kayo ng pride? Siya, bali, dapat siya mag-sorry. Kaya naging outside the kulambo ka? Mara sasabihin nyo, hindi na po kami nagkukulambo. O, di sa ibang kwarto ka. Kailangan ayusin ka agad. Huwag patagalin. Amen po ba? Hindi lang yon, pati yung pagsunod natin sa calling natin. Tinatawag ka ng Diyos. Halimbawa, merong specific na calling para sa iyo. Tumugon ka agad. Kayahin natin si Elisha, agad siyang sumunod. Isipin nyo, no, si Elisha, busy-busy na mag-araro. Nung sumunod, dumaan mismo si Elijah, initya ni Elijah yung kanyang mantle, tumakbo ka agad. Itong si Elisha, at sinabi niya kay Elijah, uwi po muna ako, magpaalam na ako. Then sabi ni Elijah, okay, sige, wag mong kalimutan. Yung ginawa ko sa iyo. So, anong ginawa mismo ni Elisha? Yung pang-araro niya at yung ox, anong ginawa niya sa ox? Kinatay niya. Ang pinanggatong niya, yung araro. Anong ibig sabihin? No turning back. Alam niyang tinawag siya ng Panginoon. Napakayaman niyang tao, tinawag siya bilang sang servant ni Elijah, tagabuhos ng tubig para maghugas ng kamay. Si Elijah parang, wow, dinimote mo sarili mo. Pero alam niya na siya ay tinetrain ng Diyos at tinawag siya ng Panginoon. At ginamit ng Diyos si Elisha. Si Levi or si Matthew. Napakayamang tao nitong si Matthew. Siya isang tax collector. Marami siyang pera. At habang abala siya na magbilang ng tax ng mga tao, dumaan ang Panginoong Hesus. At ang sabi mismo ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Anong sinabi ni Matthew? Sandali lang po, Lord. I-establish ko muna ang lahat. Patayo ako ng malaking bahay ko. Itong pera ko nagsisimula akong yumayaman. Gusto ko pa ng mas mayaman ako. Anong sinabi ng Bible? Kaagad tumayo siya sa kanyang kinauupuan at sumunod kay Jesus. Si James and John, nagme-mend sila ng kanilang lambat. Katatapos nilang mangisda, kasama ang kanilang tatay, dumaan ang Panginoong Jesus at sinabi niyang, sumunod kayo sa akin. Sabi ng Bible, kaagad silang sumunod sa Panginoon. Merong sense of urgency. Hindi ipinagpabukas ang panawagan. Tinawag tayo para ipangaral ang kanyang salita. Hindi pinagpapabukas. So respond without delay. Ang tunay na pakikinig sa Diyos, hindi lang basta't naririnig mo, kundi ito'y mayroong pagtugon na kaagad na pagsunod sa Kanya. Number 2, guard your heart daily. Ang pagmamatigas ng puso ay hindi nangyayari instantly. Yan ay gradually. Unti-unti. Nag-start lang yan or nag-start yan kapag mayroong mga small conviction pero patuloy mong ini-ignore. Kaya tumitigas ang puso. Ngayon, ang turo ng Bible, bantayan natin ang ating puso. Bakuran natin ang puso natin, wag lang ngipin natin. Amen po ba? Dapat pati heart natin, bakuran natin, gwardyahan natin. Kasi sa Bible, sa Bible, ang heart, siya ang sentro ng ating thoughts, ng ating desires, ng ating decisions. So anong ibig sabihin doon? Bantayan natin ang ating isip, ang ating desire. Kailan nagiging masama ang desire? Kapag ito ay evil. Sa decision natin, ito ba ang nais ng Panginoon or ito lang yung gusto ko? Kaya yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kapag sinabing heart,
Ito ang center ng ating thoughts, ng ating desire, ng ating decisions. Kaya mahalaga na bantayan lagi natin ang ating puso. Sa paano paraan natin binabantayan ang ating puso? Sa pamagitan ng ating daily devotion sa Panginoon. Kasi ang ating pagbabasa ng Kanyang salita at pakikipag-usap sa Panginoon ay pagre-realign natin ang ating heart sa will ng ating Diyos. Kasi madalas lumalapit lang tayo sa Panginoon kapag meron tayong problema. Hindi dapat ganun. Ang pagbabasa natin ng Kanyang salita at pagpe-pray natin, ito yung pagpapanatili na naka-align ang ating heart sa heart ng ating Diyos. Hindi lang yon. Pag sinabi natin, guard your heart daily, ito yung pag-iwas natin sa kasalanan. Kapag merong temptation, i-cut ka agad. Putulin ka agad. Huwag nang i-entertain kasi doon nagsisimula ang hardening. Hindi lang yon. Pag-check ng ating attitude, kasi madalas magaling tayo na mag-check ng attitude ng iba. Ang galing nating tumingin ng mali ng iba. Kailangan i-check din natin ang ating attitude. Huwag nating kalimutan na bantayan ang ating mga sarili. Baka meron ng bitterness sa akin, baka meron ng pride, baka meron ng inggit na pumapasok, kailangan surrender ka agad sa Panginoon. Kailangan mag-repent. Pag sinabi rin natin, guard your heart daily, yan ay yung open tayo sa correction. Tayo ay nagiging teachable. Hindi yung meron tayong pride, kundi kapag narinig natin ang rebuke ng Panginoon, ng Kanyang salita, ng mga leaders, ng mga godly leaders, open tayo sa correction. Hindi natin ginajustify ang mali. Hindi tayo nagiging defensive. Open tayo sa pagtutuwid ng Panginoon. Hindi lang yon. Pag sinabi natin, guard your heart daily, pag-control natin ang ating mga inputs. I-filter natin ang ating mga pinapanood, ang pinapakinggan natin, ang mga binabasa natin. Kasi nga, naapektuhan ang heart natin. So, kailangan natin piliin kung ano ang binabasa natin. Piliin natin kung ano ang pinapanood natin. Piliin natin kung ano ang pinapakinggan natin. Hindi lang yun. Pag sinabi nating, guard your heart daily, kailangan ng quick obedience. Agad sumunod. Kapag mayroong sinabi si Lord, sumunod agad. Walang delay yan. Kasi, pag sinasanay nating sumunod ka agad sa Panginoon, natututo tayong sumurrender ng buong buo sa Kanya. At yan, para hindi tayo masanay or hindi masanay ang puso natin sa resistance. Amen po ba? So, ang pag-guard ng heart ay daily discipline yan para hindi tumigas ang ating mga puso. Kundi, ang heart natin, mananatili siyang soft, manatili siyang sensitive, at laging sumusunod sa sinasabi ng Diyos. And last, stop testing God. Tumigil sa pag-challenge sa Diyos. Tigilan na ang pagdududa sa Diyos. Tigilan na ang pagdidemand sa Diyos kahit malinaw naman na ang faithfulness ng Panginoon. Kasi madalas ang dami nating dinidemand sa Panginoon. Tinetest natin ang Diyos. Yung salitang test doon sa ating binasa, hindi yun healthy seeking, kundi attitude yun ng unbelief. Yung salitang test na yun. Na parang sinasabi natin, kailangan patunayan muna ng Diyos ang kanyang sarili. Yun ang pagtetest. Kaya kung babalikan natin sa wilderness, nakita ng mga Israelita ang mga miracles, actually na-experience nila mga miracles ng Panginoon. Pero ano nangyari? Patuloy pa rin nilang kino-question ang Diyos at nagdedemand sila ng proof. Ang dami ng proof. Pero lagi silang nagdedemand ng proof sa Panginoon. So ngayon, maaaring sasabihin natin, hindi ko naman ginagawa yan. Pero yung mga statement natin na ganito, Lord, kung totoo ka, gawin mo to. Tinetest natin si Lord. Tayo naglalagay ng conditions bago magtiwala o sumunod sa Diyos. Gawin niyo po muna ito, then susunod ako sa inyo. Si Abraham, hindi ganon. Si Abraham, nung sinabi ng Lord, Abraham, lumabas ka ng inyong bansa. Anong ginawa ni Abraham? Sumunod ka agad. Pero hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Pero yung isang hakbang ay sapat na dahil sinabi ng Lord,
lumabas ka. Hindi sinabi ni Abraham, okay Lord, lalabas ako kung sasabihin mo kung saan ako pupunta. Hindi. Sumunod muna siya. Then pagkatapos, nung siya'y nakasunod na, ang next step, sinabi ng Lord, okay, sa ganitong bayan ka pumunta. Pag sinabi nating stop testing God, ano pang mga ginagawa natin? Patuloy tayong nagdududa sa Panginoon kahit naranasan na natin ang pagtugon niya sa mga nakaraan. Naranasan natin ang provision ng Diyos. Kaya ngayon ang sinabi ko napakahalaga ang stones of remembrance. Kasi yun ang gamot para hindi tayo magduda sa goodness and faithfulness ng ating Diyos. Ang nabibuild kasi roon ay ang trust natin sa Diyos. Tingnan ninyo yung iba, pag nagiging successful sila, yung kanilang mga past successes, hindi nila tinitingnan ang ginawa ng Diyos, tiningnan nila yung kanilang mga achievements. So ano ang naibuild? Yung kanilang self-confidence. Ang kanilang tiwala sa sarili. Sa atin, ang stones of remembrance, hindi self-confidence, kundi ang tiwala mo mismo sa Diyos ang naitatatag. Kaya kung ano man ang pinapagawa ng Diyos or merong need na dumating at kulang, pero alam mong si Lord ang magpo-provide, then hindi mo siya kukwestiyonin. Simple lang panalangin mo, Daddy, alam ko natutulungan mo po ako. Ginawa mo ito noon sa akin, naniniwala ako na hindi mo ako pababayaan ngayon. Amen po ba? Ganoon ang pagtitiwala. At kung hindi man gawin ng Diyos yung ating hinihingi, hindi pa rin tayo mag-aalinlangan sa Kanya. Bakit? Saan tayo nakafocus? Sa Kanyang karakter. Tignan ninyo sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung sila ay tinakot na ni King Nebuchadnezzar. Nagsabi mismo ni King Nebuchadnezzar, okay, pagbibigyan ko kayo. Pero kung sa susunod, at hindi kayo lumuhod sa Diyos-Diyosan, susunugin ko kayo. Ano sagot ng tatlong magkakaibigan? Mahal na hari. Alam namin na ililigtas kami ng Diyos mula sa apoy ng pugon na yan. Pero kahit hindi kami iligtas ng Diyos sa apoy ng pugon na yan, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos-Diyosan. Napansin ninyo, simple lang ang kanyang tinuturo. Kahit hindi kami isave ng Diyos mula sa apoy na yan, pinipili pa rin namin magtiwala sa Diyos. Firm ang kanilang faith sa Diyos. Ganito ang ibig kong sabihin. Lord, ito po yung aking request. Nagpapasalamat po ako. Kung ibibigay niyo po ito, salamat Lord. Pero kung hindi niyo po ito ibibigay sa akin, maraming salamat po. Dahil ikaw ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa akin. Hindi ko po may naiintindihan ngayon, pero ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung hindi mo man ibigay ito sa akin, pinipili ko pa rin magpasalamat sa inyo. Nakukuha po ninyo? Yun yung buong pagtitiwala sa Panginoon. Hindi mo siya tinetest. Minsan ganito lang kasi tayo Nagpapasalamat lang tayo kapag ibinigay ni Lord. Pag hindi, nagtatampo na tayo. Sinisisi na natin si Lord. Pero ang pagtitiwala ay nagsasabing, ibigay man ni Lord o hindi, nagpapasalamat ako sa Kanya. Dahil siya'y mabuti. Kasi ang pasasalamat ng mga mananampalataya, hindi nakabase sa sitwasyon. Kaya nga sinabi ng Bible, sa lahat ng panahon, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Anong ibig niyang sabihin? Sa panahon ng tagumpay, sa panahon ng kabiguan, sa panahon na ako'y answered prayer, sa panahon na hindi tinugon ng Lord ang aking panalangin, sa panahon na ako'y nananagana, sa panahon ng kasalatan, nagpapasalamat ako sa Diyos. Yun ang pagtitiwala sa Panginoon. Natututo ba tayo magpasalamat sa Diyos? Or katulad natin, ang mga Israelita na naging bulag sila, pinili nilang takpan ang kanilang mga tenga at challenge ang goodness and faithfulness ng Diyos. Mga kapatid, nawa ipaayos natin sa Diyos ang position ng ating heart.
Ngayong naririnig natin ang tinig ng Panginoon, huwag na nating ipagpaliban pa. Sabihin natin, Lord, mangyari ang inyong kalooban. Ang iyong mga salita ang patuloy na humubog, umayos sa aking puso.